ang gagawin natin, kukunin natin yung total, highest, and lowest grade ng magiging student natin. So, ang gagawin natin, ililess ko na lang yung array natin into 2, no? Para hindi na 5 inputs yung ginagawa natin. So, gagawin na lang natin 2 students, yung hihingin natin. Okay, so ngayon, dito na part, sa mga variables natin, mag-a-add lang tayo ng mga new variables. So, ang gagawin natin, magkakaroon tayo dito ng double. And then, isa-set natin yung variable natin into total equal to 0. So, wala pa kasi tayong total. So, we set it into 0. And then, yung next naman natin is, we do have, again, double. But now, ang kukunin natin will be yung highest. Then, equal natin siya sa 0. And then, another, no? Mag-set tayo ng double na variable for lowest naman. So, let's say, for example, ang lowest natin ngayon is 100 siya. Okay? So, after nun, ang next na gagawin natin, after ng ating student grades, so maglalagay lang tayo dito ng total, equal natin siya sa total natin. Okay? And then, ipa-plus natin yung student grades natin. And then, naka-array yan, and then and then semicolon. So, for example, meron tayong grades na 98 at saka like 97, ipa-plus niya yung dalawa na yan, and then ipapasa natin siya kay total. Okay? Using yung assignment operator natin, which is yung equal. Okay? So, after that, ang next naman na gagawin natin is we will find the highest grade na meron tayo. So, gagawin natin, magkakaroon tayo ng if dito. So, yung if natin, yung student grades ay, then titignan natin dito kung highest ba siya, greater than sa highest na variable natin. Okay? Then, opening and closing curly bracket. And then, gagawin natin, i-declare natin si highest, and then equal natin si student grades, and then yung I natin. Now, paano ba nagwo-work yung condition na ito? Let's say for example, meron tayong student grades na dalawa. So, eto siya. 98 and 97. Okay? So, ngayon, ang student, yung highest natin, eto siya. So, naka-0 siya. So, ibig sabihin, student grades, which is yung 98, is greater than ba siya sa 0? So, if greater than siya, ilalagay natin yan as true. Now, etong 98 na ito, nandito siya. Ang gagawin niya ngayon, ipapasa niya sa highest natin. Now, yung highest mo ngayon, meron siyang bagong value na 98. So, ganun yung ginagawa ng formula na to. Kasi ang unang value niya ay 0, tapos dito sa condition natin, ginawa natin to, and nakita natin na yung 98 ay greater than naman talaga siya sa 0, so true yan. So, ang magiging value dito ay 98. Now, since naka-equal ka, yung 98 na yan, mapupunta siya kay highest. Okay? So now, kasi meron kang dalawang grades. So, ang gagawin natin, 98 is greater than ba? So, yung highest new value natin is 98. 97. And then, yung highest grade natin will be 98. And then, titignan natin. So, ang 97 ba ay greater than siya sa 98? So, magiging false yan. So, ibig sabihin, magre-remain yung 98 dito sa mismong highest natin. So, ganun nag-work yung condition natin na to. Now, gagawin lang natin yung same thing para naman sa lowest grade natin. So, ang gagawin natin, magkakaroon ka lang ng if dito and call out mo lang si student grades.
and then I natin siya, and then since lowest ang hinahanap natin, hindi natin gagamitin yung greater than kasi pangmalaki yun. So, ang gagamitin natin dito, less than. Then, ko-call out natin yung variable natin na lowest. Then, opening and closing. And then, ang gagawin natin, si lowest, i-declare natin dito and equal natin siya sa student grades natin. So, same mechanics. Ang pinagkaiba lang, less than ang ginagawa natin. Pero, yung step niya ay ganun pa rin naman siya. So, tinitignan lang natin kung lowest siya.